Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. In this episode, we will discuss everything about this midterm elections. Sapagkat alam nyo naman, itong midterm elections na to deliver the very surprising results not only for all of us, but also to these two candidates na si Bam Aquino at Kiko Pangilinan, because they delivered a very strong showing. And alam naman natin as of this moment, nasa number 2 position si Bam Aquino. At ito namang si Kiko Pangilinan ay mukhang steady na dyan sa number 5 position. Despite the fact na hindi pa sila officially proclaimed at sa Sabado pa daw, ay mukhang yan na trending. Mukhang hindi na sila aalis dyan sa numero na yan. And despite their lacking extensive political machinery as compared with their rivals from bagong alyansa ng Pilipinas at saka doon sa grupo ni Rodrigo Roa Duterte, abay nakakagulat talaga, no? At sila ay nasa number 2 at number 5 position ngayon. And this is what we are going to deeply discuss. And what are the factors? Ano yung nag-attribute sa pagkakapanalo nilang dalawa at sila ngayon ay nag-e-enjoy ng number 2 at number 5 position sa kasalukuyang bilangan. Nasa more than 80% na ang nabibilang na boto. So, 99% very sure na mananalo itong dalawang kandidato na to. So, and this is what we are going to discuss. Magkakaroon tayo ng deeper discussion. And we will try to check ano ba yung mga factors, the several factors na nag-contribute sa kanilang tagumpay na makuhang muli ang posisyon dyan sa Senado. Okay, so pag-usapan natin itong underdog narrative at itong the power of brand recognition. Itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan ay meron naman talaga silang they benefited from a strong pre-existing public image. Kung matatandaan natin, itong Aquino kasi, itong Aquino name na ngayon ay bit-bit ni Bam Aquino is almost synonymous with the term reform and good governance. Although may mangilan-ngilan dyan na kukontra dito sa aking analysis na to, pero hindi natin matatawaran yan na yung Aquino name is synonymous to reform and good governance. At yan ay nag-umpisa ng panahon ni Ninoy, ni Cory, namana ni Noynoy, at ngayon nga ay nagbe-benefit ngayon dito si Bam Aquino. Pangalawa, itong si Kiko Pangilinan ay similarly nag-e-enjoy din, nag-benefit din doon sa kanyang work advocacy at doon sa kanyang clean image na reputation. Sapagkat kung titingnan ninyo ang kanyang previous performance sa Senado, ay talagang namang never siyang na-involved sa corruption o never siyang nagkaroon ng issue pagdating sa graft and corruption. At yan ay nag-create to both of them ng positive public perception. At isa yan sa mga naging dahilan kung bakit sila ngayon ay nandyan sa number 2 at number 5 positions sa kasalukuyang bilangan sa Commission on Elections upang sila ay officially maproklama na sa Saturday bilang mga duly elected senators ng Republic of the Philippines. The youth voter actually played a very crucial and very important role in this unexpected outcome. Kasi itong si Aquino at si Pangilinan, actually, they appealed to the younger voters, itong mga millennials and Gen Z. And these younger voters are actually very disillusioned with traditional politics, and they are really searching for change. At because of the fact na itong si Aquino and Pangilinan
have a very clean image, may pre-existing public image that are positive to the public, and because of their commitment na talaga namang makapagbigay ng isang magandang kinabukasan para sa ating bansa. And the fact na nakafocus sila dun sa kanilang platform of government, unlike the rivals na mga celebrities, mga artista, sila talaga unang day one pa lamang, no? Pinaputok na nila yung kanilang mga plataforma de gobyerno. At yun ang nagugustuhan talaga ng ating mga kabataan, na dapat pagpapasok ka sa ganitong klaseng kampanya, ipakita mo sa amin yung inyong mga plataforma de gobyerno. And in the case of Bam Aquino, nag-focus siya sa education, no? Yung kanyang accomplishments when he was still a senator, at yung paano niya itutuloy yung kanyang mga plataforma de gobyerno na medyo nabitin nung siya ay senador, at paano niya to itutuloy at magkakaroon ng benepisyo para sa mga kabataang Pilipino. Alam naman nating lahat na siya yung author ng free tuition fee sa tertiary education. At maraming nakinabang dyan. May resibo si Bam Aquino dyan. At iyon ang isa sa mga dahilan na nagdala din sa kanya to a very successful political campaign at nagbigay sa kanya ng number 2 position. And sabi ko nga kanina, yung clean public image niya, no, yung pagiging synonymous ng kanyang apelidong Aquino to reform and good governance, malaking bagay yan. At ganun din naman kay Kiko Pangilinan, ang plataforma de gobyerno sa kanya ay nag-focus siya doon sa kanyang plataforma na pagagandahin ang pamamahala sa agricultural sector at pipiliting mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na yung mga pagkain. At very nakakapag-articulate sila dyan pagdating sa mga usapin na yan. At yan ang gusto ng mga kabataan at karamihan sa ating mga botante, no? Kasi yung iba, although may mga platform of government siya, but they cannot articulate in this platform of governments na kanilang pinipresenta sa publiko. Unlike Bam Aquino and Kiko Pangilinan, ito plataforma ko, yan ang plataforma ko, and when they face the public, they can articulate on their own platform of government. Dito sa kampanya ni Bam at Kiko, dito mo makikita yung importance of candidates articulating clear policy platforms and then delivering this clear policy to their prospective voters. At yan ang ginawa ng dalawang kandidato na to. Hindi na pwede yung sikat ako, tatakbo ako, artista ako, celebrity ako. Kahit wala akong nakahandang platform of government, I will rely on my popularity. Hindi na pwede yun. No? The voters now, particularly the youth voters, are looking for something. No? Isang maliwanag na polisiya, isang magandang plataforma de gobyerno of which the candidates can articulate, no? At gusto nilang malaman kung ikaw ba ang kandidatong talagang may expertise dito sa bagay na to, at kaya mo bang i-articulate yan sa amin? And this is one thing Bam Aquino and Kiko Pangilinan did during the election campaign period. At may mga resibo sila sa mga bagay na yan. Sapagkat in the case of Bam Aquino, he was able to show to the public what his performance was when he was still a senator of the Republic, yung kanyang pagiging principal author of this free education in the tertiary education, at maraming nakinabang dito ay nakita ng tao yon, yung kahalagahan ng kanyang pagiging senador, yung kanyang performance na recognize ng tao yon, at kung paano niya pa itutuloy yung iba pa niyang mga ipopropose at ipatutupad na mga programa na may kinalaman sa edukasyon. Na-tiyempo pa sa kasulukuyang sitwasyon na isa sa mga issues na
nagbibigay ng negatibong impresyon sa ating Vice Presidente ay yung tungkol sa confidential funds, sa mga misappropriation of funds dyan sa Department of Education when Sara Duterte was still the Secretary of Education. So, natsyempo pa doon. Kung ibabangga mo yung kanyang platform of government na tungkol sa edukasyon, ay makikita mo, sabi ng mga botante, lalo na ng mga kabataan, ito ang kailangan namin na mambabatas at maglilingkod sa bayan. Yung isang tao na mayroong clear policy, may clear platform of government, someone who can articulate on the different proposals, different platform of governments na pinipresenta sa mga mamamayan. And the same thing with Kiko Pangilinan doon sa agricultural sector. At hindi lamang yan, marami din naman kasing batas na naipasa si Kiko Pangilinan, and being a lawyer by profession, ay marami siyang naipasang mga batas na pinakikinabangan ng kasalukuyang administrasyon sa pag-i-implement ng mga programa na yan at pinakikinabangan nga ng ating mga mamamayan. At yan ng different factors that contributed to their successful political campaign at kung bakit sila nandiyan dyan sa number 2 and number 5 positions. Gone are the days na tinitingnan pa ng mga botante yung ay incumbent to, ituloy na lang natin, iboto na lang natin to ngayon. So incumbent ka, re-electionist ka, pero wala ka namang ipinakitang magandang performance during your incumbency, inaayawan na ng kandidato yan. Imagine there are how many re-electionist incumbent senators ang re-electionist ngayon na hindi pumasok sa Magic 12. Andiyan dyan si Bong Revilla, di ba? Andiyan dyan si Francis Tolentino. At si Amy Marcos nga medyo nanganganib pa sa number 12. Although 20% na lang yung natitira na hindi pa nakakount, pag medyo malaki-laking baluarte na naiiwan na yan at medyo natalo siya doon, makaapektuhan pa yung number 12 position na yan. At pwede pumasok yung number 13 or number 14, sa 12 position, sa 12 position. Okay, so these are the different factors na nag-contribute kung bakit naging successful yung political campaign ni Kiko and Bam. The underdog narrative, the brand, recognition nila, the power of brand recognition, Aquino being synonymous to reform and good governance, as well as the case of this Kiko Pangilinan, yung kanyang work advocacy and clean image, never been accused or never been involved in any corruption issues. Tapos yung youth votes na kanilang nilapitan, they appeal to the young voters. At nakita ng mga kabataan na ito ang kailangan na magsilbi sa ating bayan because of their integrity and commitment to transparency, commitment to accountability, commitment to being a capable elective public officials na pwede mag-deliver talaga kung ano yung pangangailangan ng ating mga mamamayan sa ating pamahalaan. Okay, so abangan natin yung kanilang proklamasyon sa darating na Sabado para sila ay maging ganap ng duly elected senators of the Republic of the Philippines. And sa all in all, yung resulta ng election, ako ay medyo okay na sa akin yung naging resulta, At hindi mo naman kasi maalis na talagang mananalo si Bongo kasi Duterte vote yan. Hindi natin pwedeng itanggi na meron pa din naman talagang puwersa ang kampo ng mga Duterte. Kaya nandiyan si Bongo sa number 1. And even Bato de la Rosa. At ito naman kay Marcoleta, nagdala dito, Iglesia votes to At pati na din kay Bato de la Rosa at kay Bongo. Plus the fact na dala sila ng Iglesia ni Cristo. And another surprising result ay itong kay Ping Lacson at kay Tito Soto dahil hindi binitbit ng Iglesia to pero they are now in the 7th and the 8th positions, At ang dahilan dito is because also yung kanilang performance, when they were still
senators of the Republic. Parehong fiscalizers to at maganda ang naging pinakitang performance. Itong si Ping Locson, hindi ito kumukuha ng pork barrel. At ito naman si Tito Soto, proven. Excellent yung kanyang leadership, yung kanyang performance sa Senado na nagsilbi to for more than 4 terms. So, pang 5th term niya na to bilang senador ng Republika ng Pilipinas. So, ma-analyze mo ayon na ng tao doon sa mga na sikat ka lang. Dapat may integridad ka, dapat may commitment ka to accountability, transparency, at meron kang clear policy, platform of government na ipipresenta sa tao. And then you can articulate on this policy and platform of government that you will present to the public during the campaign period. Okay? So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.